Bababa naman ang presyo ng tinapay simula sa April 19. Ayon sa Department of Trade and Industry, 50 sentimo ang ibababa sa presyo ng Pinoy Tasty Loaf Bread. 25 sentimo naman ang bawas presyo sa kada 10 piraso ng Pinoy Pandesal. Ayon sa DTI, nananatiling mababa ang presyo ng harina na nasa 670 piso kada bag. Patay ang isang matandang lalaki matapos barilin sa loob ng kanyang bahay sa San Jose, Camarines Sur. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Jet Arceliana. Nahuli kamang panloloob umano ng isang menor de edad na lalaki sa isang establishmento sa Quezon City. Sa loob ng gusali, makikitang binatilyong may kinuha na sobre. Ayon sa mga otoridad, 13,000 piso raw ang laman nito. Agad umalis ang binatilyo. Ayon sa pulisya, kabilang ang insidente sa serye ng mga panloloob sa mga bahay at establishmento sa Quezon City. Inaalam ngayon kung magkakaugnay ang mga ito at kung sino ang mga salarin. Sa Kalasyaw, Pangasinan, nilooban naman ang isang bahay. Tinangay ang relo, laptop at iba pang gamit na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Ayon sa may-ari, pumunta siya sa Dagupan City kasama ang kanyang pamilya para mag-withdraw ng pera. Pagbalik nila, sira na ang kandado sa gate ng bahay. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Sa bayan naman ng Lingayen, natagpo ang naaagnas na ang katawan ng isang lalaki sa isang palaisdaan. Nakilala ang biktimang si Ambrosio Pedroso, caretaker ng naturang palaisdaan. Ayon sa pulisya, noong Lunes huling nakita ang biktima. Posibleng nahulog at nalunod daw ito sa fish pond. Wala naman daw nakikitang foul play ang pulisya. Inaresto sa bypass operation ang isang tulak umano ng droga sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakuha kay Benjamin Jacinto ang 5 pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng sospek. Itinanggi ni Jacinto ang paratang. Namatay sa pamamarilang isang matandang lalaki sa San Jose, Camarines Sur. Base sa investigasyon ng mga otoridad, natutulog ang biktimang si Dominador Palaypayon sa loob ng kanyang bahay nang pumasok ang ilang armadong lalaki. Dito na siya binaril. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo nila. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung may kinalaman ang pagpatay sa biktima sa kanyang pagkapanalo kamakailan sa ilang land dispute case. Yan ang mga balita sa Luzon. Jet Arceliana reporting.